Oo, susunod na mga kababayan, ito yung sunod natin. Speaking of petition, nako, ito na nga mga kababayan. Speaking of petition, no? Ito yung pangalawa, laka patay ka diha. Mga kababayan, kung nakalusot man si Chis Escudero sa petisyon ni Azeron, ni Attorney Azeron sa kanya sa Comelec, kung nakalusot man siya doon sa donasyon, no, ni Lubiano, 'di ba? Si Lubiano nagbigay ng 30 million ba? Correct me if I'm wrong, 32 million o 30 million noong 2022 election para gamitin ni Chis Escudero sa pangangampanya. Kung nakalusot man siya sa Comelec, mga kababayan, tinanggap po ng Supreme Court ang petisyon, no, ni Azeron laban kay Escudero sa pagtanggap niya ng donasyon mula kay Lubiano. Patay ka niya. Ito yung maganda mga kababayan. Magandang usapin ito. Bakit? Dito kasi mga kababayan, ganito pala ang teknikan ngayon kapag nag-file ka ng complaint, no? Hindi, halimbawa, may problema ka kay Escudero, hindi ka lang mag-file ng complaint sa Comelec kasi sometimes, 'di ba? Sometimes, yung complaint mo mababaliwala lang, not only one. Kung nag-complain ka sa Comelec, mag-complain ka rin sa Supreme Court, mag-complain ka sa DOJ, mag-complain ka sa ganito, ganyan. Lahat ng pwede mong pag-complainan, pati sa Senado, i-complain mo. Pagkakaalam ko mga kababayan, itong si Azeron may complaint sa Comelec, may complaint sa ethics complaint sa Senado, at may complaint din po ito sa Supreme Court. So ngayon mga kababayan, ang unang complaint niya sa Comelec na basura lang, na absuelto. Kasi ang sabi, wala daw conflict of interest, sabi ng Comelec, doon sa pagtanggap ng donasyon ni Chis Escudero. Pagalawa, yung complaint niya na ethics complaint doon sa Senado, na wala kasi ang sabi nga ni GB Ejercito, wala naman hindi naman nila ini-live yung hearing na yon sa ethics complaint. Wala namang live yun nangyari. Yung kay Bato na basura lang eh. So ngayon mga kababayan, tinanggap ng Supreme Court yung pangatlong complaint ni Azeron kay Chis Escudero sa pagtanggap nito ng donasyon mula kay Lubiano. Sa mga hindi po nakakaalam mga kababayan, ito po si Azeron, no? Sa mga hindi nakakaalam, ito po si Attorney Azeron. Yan po yung complainant, ha? Complainant po yan ni Chis Escudero. Una, nag-complain siya sa Comelec. Pangalawa, sa Senado. Pangatlo, sa Supreme Court. Mga kababayan, pasensya na kayo. Medyo nagkaroon ng blood clot yung aking daliri na tama sa bakal. Medyo masakit siya. Tiniis ko na lang. Di ba yun? May dugo pa. Hindi ko na ano kasi masakit. Oh. So ngayon, mga kababayan, yun ang nangyari. No? Yung complaint or pangatlong complaint ni Azeron, ni Attorney Azeron, kay Chis Escudero, tinanggap na ng Comelec. Comelec ng Supreme Court. Naku, patay ka dito, Chis Escudero. Ito na ha, buksan natin mga kababayan. Saan na ba yun si Chis Escudero? Ito po, pakinggan natin ha. May ads lang mga kababayan. Petisyon laban sa desisyon ng Comelec kaugnay ng campaign donation ni Senator Chis Escudero tinanggap na ng Korte Suprema. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ng Korte Suprema at ni Radio Patrol, Steve! Hala! Tony Christian, tinanggap na nga ng Korte Suprema ang motion ng guro na si Barry Tayam para mayain at mapakinggan ang kanyang petisyon na kumipesyon sa desisyon ng Ay, guro, Commission on iba Elections pala. sa Comelec tungkol Sorry mga kababayan. Sorry. Hindi pala kay Attorney Azeron nanggaling itong complaint. Iba pala ang nag-file. Pero correct me if I'm wrong, pareho yata sila ng complaint. Oo, pareho sila ng complaint ni Attorney Azeron, pero itong itong nag-complain ay sa Supreme Court. Isa siyang guro. No, ito, petition versus decision ng Comelec sa campaign donation kay Chis Escudero, tinanggap ng Supreme Court. So hindi siya si Azeron na, mga kababayan, ulitin ko ha, sorry, nagkakamali tayo, error tayo ng pagkaintindi. Kasi hindi ko masyadong binasa eh. Oo, hindi pala si Azeron mga kababayan, pero pareho sila ng complaint dito sa donation ni Lubiano. No, so ito, pakinggan niyo mga kababayan. Christian, tinanggap na nga ng Korte Suprema ang motion ng guro na si Barry Tayam para mayain at mapakinggan ang kanyang petisyon na kumipesyon sa desisyon ng Commission on Elections o Comelec tungkol sa 30 million pesos na campaign donation na tinanggap ni Senator Chis Escudero mula sa isang government contractor. Sa resolusyong nilabas ng ANPANC na pirmado ni Clerk of Court Marifel Lumibaw Cuevas, pinayagan ang petisyon ni Tayam na tanggapin at tingin ng Korte.
O guro na si Tayam, no? Ang apelyido niya Tayam, isa siyang teacher. Siya po ang nagpasa ng petisyon laban kay Chis Escudero, no, doon sa Supreme Court, at ito po'y tinanggap ng Supreme Court. Ala, patay ka din ha. Nako, Chis Escudero, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Nako, alam nyo pa naman ngayon mga kababayan, medyo natahimik. Oo, at saka kahit sabihin mong kaibigan kayo ni First Lady, nako, hindi ka matutulungan ni First Lady dyan. Kasama sa mga respondent bukod kay Escudero, ang Political Finance and Affairs Department ng COMELEC na nagsagawa ng investigasyon. Sa una-unang desisyon kasi ng COMELEC, sinabi nitong hindi paglamag sa Omnibus Election Code ang 30 million pesos na donasyon na ibinigay ng contractor na si Lawrence Lubiano kay Escudero dahil magkaibang legal entity ang naturang contractor at ang kumpanyang Center Race Construction and Development. Pero ginti Tayam, iisa lamang dalawa dahil si Lubiano ang majority owner ng kumpanya. Oo, di ba? Tama naman mga kababayan, di ba in-explain ko kanina. Ang sabi kasi ng desisyon ng COMELEC, hindi daw yon magiging conflict yung pagdunit ni Lubiano kay Chis Escudero kasi yung pera daw inipo ni Lubiano. So, yun daw perang idinunit na 30 million, hindi daw yun konektado doon sa construction company or sa construction business ni Lubiano. Ngayon mga kababayan, kung hindi ka tawag dito, hindi related yung pera ni Lubiano doon sa kanyang business na construction, so saan siya kumukuha ng pera? Di ba mga kababayan, ginawa tayong tanga? Ultimo nga grade 1 yan or elementary, maintindihan eh. Nagbigay ka ng 100 sa kaibigan mo. Ngayon, meron kang binibentang mga chichirya kasi 'di ba sa elementary may mga ganyang entrepreneurial style, tuturuan kayo magbenta-benta. 'Di ba may mga ganyan sa elementary at saka sa high school, yung entrepreneurship na ituturuan kayo sa TLE na magbenta-benta tapos pag kumikita ka ganyan-ganyan, 'di ba? So ngayon, ang tanong mga kababayan, hindi daw yun magiging conflict kasi nga daw, yung pera daw ni Lubiano na idinunit kay Chis Escudero na 30 million, hindi daw galing sa construction company. So ang tanong ngayon, saan ba kumukuha ng pera si Lubiano na 30 million kung ang negosyo niya ay construction company? So napaka-imposible naman na ang perang kinita niya at inipon ay walang kaugnayan doon sa construction company. Paano siya nakabuo ng 30 million kung hindi dahil sa negosyo? Di ba mga kababayan, yung palusot ng COMELEC kasi ginawang tanga yung mga tao. Nakakapagtaka lang. Walang ibang bukod tanging negosyo si Lubiano kundi ang construction company. Diyan siya kumikita ng pangkabuhayan, diyan siya kumikita ng profit, inipon niya at binigay kay Chis Escudero. Tapos ang nirarason ngayon ng COMELEC, hindi daw yun conflict of interest kasi yung perang inipon walang kinalaman sa negosyo. Saan kumukuha ng pangkita? Saan kumukuha ng inipon si Lubiano? Di ba nagaling din sa business? Tapos ngayon ang sabi, hindi daw conflict. Kasi bakit? Iba daw yung business, iba daw yung ipon. Kaya ka nga nakaipon dahil may business eh. Imposible naman makaipon ka wala kang business. Tanga-tanga lang. Kaya ngayon mga kababayan, no, inireklamo ito ng isang teacher na si Tayam na hindi yun pwedeng sabihin ganun-ganun na lang. Kaya hindi naman tanga ang Pilipino. Hindi naman tanga, di ba? Kaya ngayon mga kababayan, ito na si Ania Sagila. Ako daw ay, ano daw? Sabi niya, Kent Garcia, aso at vlogger ni Junior Adik. Wow, ang galing. Kung ako aso, ikaw ano ka? Animal. Diba? Kayo mga DDS, no, wag nyo na subukan pumasok dito sa aking live. Dagdag views lang kayo. Kumikita ako dahil sa inyo eh. Tignan nyo, nakabili ako ng Mustang. Diba? Pero kayo hanggang ngayon nga. Manood ka lang dyan. Kaya ngayon mga kababayan, isa yan sa rason na inireklamo ni Tayam. Diba? Ginabang sa kita nito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Si Tayam, itakuha ng investigasyon at donation na tinanggap ni Senator Chis Escudero mula sa isang government contractor. Sa resolusyong ilabas ng Anbank na pirmado ni Clerk of Court, Marifel Lumibaw Cuevas, pinayagan ang petisyon ni Tayam na tanggapin at tingin ng korte. Kasama sa mga respondent bukod kay Escudero, ang Political Finance and Affairs Department ng COMELEC na nagsagawa ng investigasyon. Sa una-unang desisyon kasi ng COMELEC,
Sinabi nitong hindi paglamag sa Omnibus Election Code ang 30 million pesos na donasyon na ibinigay ng contractor na si Lawrence Lubiano kay Escudero dahil magkaibang legal entity ang naturang contractor at ang kumpanyang Center Race Construction and Development. Pero ginitayam, iisa lamang dalawa dahil si Lubiano ang majority owner ng kumpanya at nakikinabang sa kita nito. Di ba? O, tama naman yun. Ikaw yung may-ari ng kumpanya. Tapos yung kita ng kumpanya, malamang sa'yo mapupunta. Di ba? Oo. So, paano mangyari yun na walang kinalaman yung kinikita dun sa kumpanya? Tanga-tanga lang. Ano yun, ninakaw ni Lubiano yung pera? Hindi galing dun sa company niya construction? Huwag nga tayo maging syunga dito. Kumilit, umayos nga kayo. Ginagawa niyo yung tanga yung Pilipino eh. Hindi porkit may mga posisyon kayo sa gobyerno eh. Ganyan-ganyan nyo lang linlangin ang tao. Eh kami, hindi kami papayag magpalinlang sa inyo. Bakit kayo lang ba marunong mag-isip? Di ba? Ako ngayon, may tindahan ako. Halimbawa, meron akong tindahan, nagkakahalaga ng 10 million ang loob. Tapos sa 10 million, kumita ako ng 2 million. Tapos bumili ako ng sports car. Tapos tatanungin ako, saan mo galing yan? Bakit ka nakabili ng ganyan? 2,000 lang naman yung followers mo. Paano ka nakabili ng sports car? Malamang, meron ako negosyo, tanga-tanga lang. Di ba? Napaka-imposible naman, makabili ako ng sports car, tapos wala akong negosyo. Yan. At saka mga kababayan, sino pong tanga na mag-ipon ka ng 30 million tapos ibigay mo lang sa isang tao? For what? Hige mga kababayan, tanungin ko kayo, mag-ipon kayo ng 30 million tapos ibigay nyo sa akin. Napakaswerte ko naman. Di ba? Mag-ipon ka ng 30 million tapos ibigay mo sa akin. Di ba? Diba, mga kababayan? Mag-ipon ka ng 30 million. Tapos ibigay mo sa akin. So anong rason? Bakit bigyan mo ko 30 million? Kung walang kapalit. Diba? At saka, bakit bibigyan ni Lubiano si Chis Escudero ng 30 million? Dapat ibigay mo na lang yun sa kamag-anak mo. Kung ganun. So ano yun? Bilyonaryo lahat ng kamag-anak mo kasi ikaw namimigay ka ng 30 million sa ibang tao. Sige nga, magbigay ka kung walang kapalit. Sige, tanungin ko kayo mga kababayan. Isip-isip. Si Sir Kenry, may 30 million, ibigay niya sa akin na walang rason. So kung bibigyan lang din naman ako ni Sir Kenry ng 30 million na walang kapalit, siyempre, titignan ko muna yung kamag-anak. Lahat ba itong kamag-anak niya, mga milyonaryo? Bakit? Kasi ako, binigyan niya ako walang kapalit eh. Ganun na ba sila kayaman? Ganun na ba sila karangya? Ano sila? Anak ni Bulkiya? Ano sila? Hari ng Dubai? Ano sila? Anak sila ng ano? Anak sila or apo sila ni Queen Elizabeth? Ano sila? Kamag-anak ni Bilyar? Sige nga! Tanungin ko kayo, bibigyan ako ni Lubiano 30 million na hindi kami kaano-ano. So, siyempre, i-check ko ngayon yung mga kamag-anak niya. Aba, siguro ito naambunan to sa kayamanan ni kayamanan ni Adit Radaya ng India na may palasyo. Si Adit Radaya, di ba? Yung kumbaga sa Pilipinas, mga Lopez. Si Adit Radaya ng India, may-ari ng ang tawag doon, Telugu. Telugu na movie, yung Bollywood. Tapos si Ambani ng India, yung pinakamayaman na pamilya, Ambani, yung may bahay na napakataas, skyscraper na bahay. So, okay lang, nabigyan ako ng ganito kalaking pera kasi bakit mga bilyonaryo naman eh. 'Di ba? Pero kung makita mo naman si Lubiano, nagbigay siya ng 30 million, tapos makita mo yung kapatid niya na sakay lang sa tricycle, putragis na yan, nakakapagtaka. Yung kapatid na sa tricycle sumasakay, tapos ikaw na hindi ka ano, bibigyan 30 million. Diba? Sinong ginawa niyong tanga? Kaya dapat lang, tanggapin ng Supreme Court. Kaya, Cheese, good luck. See you next. So, ito yung sunod mga kababayan. Diba? Ganun lang ka-example, mga kababayan. Ganun lang ka-example. Imposibleng hindi mo maintindihan. Hindi kay kaano-ano, bibigyan ka ng 30 million na walang kapalit. Siyempre, iba-background check mo yung kamag-anak. Ikaw, hindi ka ano-ano ni Lubiano, binigyan ka ng 30 million, tapos yung kamag-anak niya, naka-tricycle lang. Diba? Diyos ka. Maliban na lang kung si Lubiano, may relasyon sila ni Cheese, or maliban na lang kung si Lubiano na amnesia.
So ito yung sunod mga kababayan ha. Maliban na kung magjowa sila ni Cheese o may gusto siya kay Cheese, pwede niyang bigyan ng ganun kalaking pera. Kasi milyon-milyon naman kinikita niya doon sa construction niya. Pero kung mabakla na lang tao